YouTube channel, Cook and Talk with Madam! So for today's cooking vlog, ay gagawa naman tayo ngayon ng pang-almusal at pwedeng-pwede na pang-baon. Siyempre, ang gagawin natin for today ay pork tocino. So napakadali lamang po ang pork tocino at pwedeng-pwedeng i-imbak sa fridge para po magamit po natin ng 7 to 10 days kung kailan po ninyo gusto. So, gawin na natin ang ating pork tocino. Tara! I-mix-mix lang po natin lahat ng sangkap. Ang mga kailangan natin para sa ating pork tocino ay salt and pepper, minced garlic, pineapple juice, pork kasim o yung shoulder ng pork, 4 tablespoons of soy sauce, sesame oil, calamansi juice or pwede rin pong lemon juice, brown sugar, at ang ating food coloring. So ayan mga madam, napakadali lang pong gawin ang ating tocino dahil paghahalu-haluin lang natin lahat ng ingredients o yung sangkap. So ito po, nag-prepare na po ako kung saan natin ihahalo lahat. So ang ating ginamit na pork ay pork kasim o yung shoulder para hindi po ganun kataba. Diba? Kasi mas gusto natin sa tocino yung hindi siya masyadong mataba. Kasi yung mga nabibili natin na mga nakapak na sobrang taba, kaya minsan yung mga bata ayaw nun kasi nakakaumay. So ang gawin po ninyo ay bumili po kayo ng kasim, piliin nyo po yun, tignan mo, iilan lang po yung taba niya. Ayan. So ayan, ilagay natin yung ating asin. Ayan. Pero hindi lumalabas yung asin, so buksan lang natin. Yung ating paminta. Yan. So, i-mix natin muna. So, malinis na po yung aking kamay. Naghugas naman po tayo. So, kung medyo kayo, gumamit kayo ng gloves. So, ayan. Ayan. So, ilagay na rin natin yung ating minced garlic. So, bali, kalahating cloves yung ginamit ko dito. So, yung kalahati ng bilog yun. Ayan. Mas masarap kasi talaga yung mabawang, di ba? So, ayan. So, bali 1 kilo yung ating kasim. So, ilagay na rin natin yung ating soy sauce. So, ito homemade pork tocino. Wow! O, diba? So, soy sauce. 4 tablespoons ng soy sauce. Ayan. So, ilagay na rin natin yung ating calamansi juice. So, ang ginamit ko dito calamansi, pwedeng lemon, pwedeng rice vinegar. So, ayan. Okay. So, I hope nakikita ninyo. Ayan, kasi solo ko lang. So, ilagay na rin natin yung ating sesame oil. So, ayan, sesame oil. Para hindi lang siya ganun na mag-dry. Hindi dry yung ating karne. Ayan. So, ilagay na natin yung ating brown sugar, 1/2 cup of brown sugar. Ayan. Kasi ang tocino medyo matamis, diba? So, nasa sa inyo yan kung lalagyan nyo ng maraming asukal. So, sa atin, 1/2 cup lang para meron pa rin yung tamis-tamis. Diba? Talaga, pag tocino kasi makikita mo yung pag nagprito at nag-brown talaga siya, yung nasusunog-sunog, diba? So, ayan, ilagay na natin yung ating pineapple juice. So, hindi pa nabuksan. Ayan. So, 1 can ng pineapple juice. So, ilagay na natin ito lahat. Yan. Yan yung magpapasarap. May pineapple juice kasi magpapalambot yan ng ating karne. Kaya nilalagyan ng pineapple juice. Ayan. Yan. Tapos, syempre,
hindi matatawag o hindi nyo makikita kung tusino ba talaga yan kung wala yung kulay pula, di ba? Kung hindi kulay pula, hindi mo masasabing tusino. So, lalagyan natin ng food coloring, pero isang patak. Wait lang, maghuhugas muna ako ng kamay para mailagay natin. Wait. So, ayan mga madam, maglagay tayo ng, patakan lang natin ng konting food coloring o yung kulay red para lang magkulay na pula yung ating pangalan nito, yung ating tusino. Di ba kasi minsan hindi natin matawag-tawag, hindi natin makikilala yung ating tusino kung hindi kulay pula. Kaya nilalagyan nila yan. Parang itlog maalat. Hindi mo masasabing itlog maalat kung wala yung kulay pula, maliban na kung ikaw lang yung gumawa. So, ayan. So, kunti lang. Kasi ayaw din naman natin ng ano. Ayan. So, ganyan lang po kasimple yung ating tusino. So, ang gagawin natin, ibababad natin ito ng for 24 hours or kinabukasan na natin siya ipiprito. Diba? Babad natin to para mas manuot pa yung lasa ng ating tusino. Masarap ito kinabukasan. Pero, itatry ko na iprito maya-maya, mga after 2 hours, iprito natin para mapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng ating tusino pag naprito na. So, ayan mga madam, after 2 hours, ay magpiprito na tayo ng ating tusino. So, syempre, mas maganda po yun nang iprito ninyo kinabukasan na po para mas malasa po yung inyong tusino. So, pag mainit na yung ating pan, ilagay na natin yung ating mantika. So, konting mantika lang dahil alam nyo naman, ang ating tusino ay may konting taba na siya. So, ayan. I-mix lang natin na ganyan. Ayan. So, painitin lang muna natin yan bago natin ilagay ang ating tusino. So, ayan. Medium heat lang yung gagawin natin. So, pag mainit na yung ating mantika, ilagay na natin yung ating karne. Ayan. So, diba? Yung kulay niya, pula. Pulang-pula. Tusino talaga. Ayan. So, ayan. So, 3 piraso lang muna yung ating ipiprito. So, mahinang apoy lang muna. Medium heat pala. So, pipili pa ako ng isa. Para masarap na masarap. Diba? Ayan. Perfect. Wow! Tumatalsik-talsik pa. Pero okay lang yan. Hindi katulad ng ibang karne na sobrang talsik. Ayan. Ayan mga madam, amoy tusino na siya. O, diba? Oo, ayun o. Yan yung sinasabi ko, yung umiitim siya sa gilid kasi yung sa asukal, yung asukal na ginamit natin. So, depende pa rin yan kung gusto niyo na mas maraming asukal o yung mas matamis pa yung tusino na gusto niyo. So, ayan, ginawa ko na siyang 4. Masarap ito sa sinangag, di ba? Ayan, ang sarap ng almusal namin today. So, yun na nga mga madam, natapos na rin ang ating pork tusino, ang ating homemade pork tusino. O, diba, napakadali, napakasimple, para kayang-kaya ninyong gawin sa inyong mga kitchen. O, diba? At magugustuhan po ito ng inyong mga anak. Sigurado po ako dyan. So, bago po tayo magtapos, titigman po muna natin ang ating pork tusino. So, ayan. Perfect. Wow. Ang lambot ng pork kasi, ma. Isang ganyan ko lang.
Wow! Lasang-lasang tusino na talaga siya. Mas lalo pa pag kinabukasan na to, di ba? So, super sarap. Wow! Alam mo yun, yung saktong-sakto lang yung tamis kaysa dun sa mga nabibili natin na super duper ang asukal. So, ito saktong-sakto lang ang tamis. So, ano pa bang hinihintay ninyo? Gawin nyo na po ang pork tocino sa inyong mga tahanan at sigurado akong magugustuhan po ito ng inyong mga pamilya. And sana po nagustuhan nyo po ang aking cooking vlog po for today. Nabulong na. And I hope i-follow nyo din po ako sa aking Facebook page, ang Cook and Talk with Madam. And I hope please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Cook and Talk with Madam.